Yan, good morning po sa ating mga ka-Radyo Agri. Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Radyo Agri 90.1 FM Filmek, kasaganaan para sa bayan. Muli pong nagbabalik ang programang naglalayong magbigay liwanag sa kahalagahan po ng Gender and Development or GAD sa atin pong komunidad. Dito sa ating programa, tatalakayin natin ang mga issue, polisiya at inisyatibo na nagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, inklusibong pag-unlad at mas makatarungang lipunan para po sa lahat. Ako po si Badeth mula sa Applied Communication Division. Ito ay mahalaga dahil ang gender and development ay hindi lamang para sa kababaihan. Ito ay para sa bawat isa sa atin. Kaya samahan nyo kami sa isang makabuluhan na talakayan na magbibigay inspirasyon at kaalaman tungo sa mas pantay at progresibong lipunan. Mula po sa Gender and Development Secretariat, ako po si Alagatin. At ako naman po si Alagad Rocky. Kami po ang inyong mga kasama sa mga oras po na ito, live on air via 90.1 FM and online via Facebook. Ito po ang aming programang Wanna Know Your Weekly Dose of Gender Power. Yan, mula po sa aming programa ay nais po naming ipabatid ang mainit na pagbati sa buong PhilMec community na pinangunahan ng aming Director 4, Dr. Jonicio Alvindia, our Director 3, Sir Joel Dotor, our Interim Director for Research and Development and Concurrent Gender and Development Executive Committee Chairperson, Dr. Nelson Santiago, and also our Interim Director for Extension, Support and Training Services, Sir Elijah Davalos. Gayon din po sa mga miyembro po ng GAD Executive Committee at higit po sa lahat ang mga miyembro po ng ating Gender and Development Technical Working Group mula po sa iba't ibang division at sa pamumuno po ito ng ating GAD Focal Person and Radyo Agri Station Manager, Ma'am Bess G. Magaral. Yan. Siyempre, pagbati rin po sa iba pang mga ahensya na nangunguna rin sa pagpapalaganap ng mga kaalaman tungkol sa gender and development, gaya po ng Philippine Commission on Women, our fellow Gadvocates, at ang mga nakasubaybay po sa ating programa ngayong araw. So, ayan po, mga karadyo. Brief overview lang nung ating huling episode, no? So, medyo matagal-tagal. Tagal-tagal ang ating huling pagkikita, Yes. no? So, ayan nga, nung nakaraang episode, March 17 yan, nakasama natin si Ma'am Michelle De La Cruz, Operation Manager ng Kasili-Ginting Upland Marketing Cooperative or CGUMC sa ating segment nga dito sa Wanna Know na Wanna Spotlight, kung saan ibinahagi niya yung kanyang mga karanasan at sa pagiging isang woman leader sa agriculture at cooperative management, no. So, kinwento dyan sa atin ni Ma'am Michelle yung kanyang journey mula sa pagiging housewife hanggang sa maging manager siya ng isang cooperative. So, noong una daw ay marami siya mga kinaharap syempre challenges as mga doubts sa kanyang sarili, pero eventually din naging confident din siya dahil sa kanyang mga natanggap na training, experience at syempre sa kanyang passion sa pagtulong sa iba. Kasama din sa kanyang binahagi yung kwento ng kanilang cooperative kung paano sila nag-grow at syempre yung mga challenges nila and yung kanila ding achievements kasama na yung pagkakaroon nga nila ng sariling lupa for their operations. And then lastly, binigyan din nga ng ating programa yung mahalagang role na ginagampanan ng mga kababaihan sa community development, agriculture at leadership. So pinapakita dito na yung empowerment ay hindi nakadepende sa kasarian, kundi sa dedikasyon, serbisyo at sa kagustuhan nating makatulong at makaangat ng ating kapwa. Yes. Yan. So, ayan. So, for today naman po, ang ating episode na pag-uusapan po ay yung Republic Act 11313 or yung mas kilala po natin sa tawag na Safe Spaces Act or yung Bawal Bastos Law. So, bakit natin ito pinag-uusapan ulit ngayon, ha? No? Hindi naman siya 18-day complete. Ayan. So, noong April 17 po, nitong last week, sinelebrate po ang 7th year anniversary na nalagdaan po ito pong batas. So, noon ngang April 17, 2019, isinabatas po ito bilang pagde-define at pagpaparusa sa mga gender-based sexual harassment sa mga pampublikong lugar, workplaces, paaralan at kahit po online. So, pinoprotektahan po ng batas nito yung mga mamamayan laban sa mga catcalling, misogynistic na mga remarks or pananalita, yung stalking at yung hindi po mga kanais-nais na sexual advances. So, inaatasan ng ang lokal o yung mga LGUs at mga establishment na siguraduhin na maging ligtas yung mga, syempre yung mga tao, yung mga empleyado yan, na nasasakupan nga ng mga LGU. Nung celebration ng 2021 nga, naging tema nung 18-day campaign, yung Filipino Marespeto, Safe Spaces, Kasali Tayo. So, bilang kampanya po na wakasan yung gender-based sexual harassment sa bansa.
hinihikayat po nito yung kultura ng respeto, kaligtasan at pananagutan kung saan lahat po ay may responsibilidad na tumulong sa paglikha ng isang kapaligiran na ligtas para po sa lahat at walang harassment. Yes. Meron po kasi tayong tinatawag na gender-based streets and public spaces sexual harassment. So ito pong mga klase ng harassment na ito po ay yung mga acts, iba't ibang mga pagkilos na nangyayari through any unwanted or uninvited sexual actions or remarks against any person regardless of the motive for committing such actions or remarks. Kumbaga, ito yung mga hindi natin gusto, kahit na gano'ng kaganda yung intention, pero kung we feel yung discomfort, or talagang di natin gusto at all yung action na yun, it's part or considered siya na public na sexual harassment. Yes, Yan. tama yun po. So, ano nga ba yung mga akto ng gender-based sexual harassment sa public Yan, spaces? oo. No? So, yan, pag-usapan natin ngayon. Ito yung number 1. So, yun nga nabanggit kanina na yung mga pahayag o komento na may sexual na pahiwatig or yung sexually suggestive, pabiro man ito or hindi. Okay. So, bakit nga ba natin ito tinuturing na harassment? No? So, yung comment nga na yun ay unsolicited or hindi mo naman nga siya gusto. Hindi mo siya hiningi. Hindi mo siya hiningi ang Yes. kanyang mga opinion. Yes. ganun. So, sexual man ito sa nature at kung nakakapag-cause nga ito sa kababaihan or sa kahit sino man sa atin na ma-feel natin na hindi tayo safe. Oo. And then, kung minsan din na-feel natin na na-objectify tayo sa public space kapag makakarinig tayo ng ganitong mga salita. Ano. So, yung verbal na harassment na to ay mapaparusahan siya under nga dito sa ating RA 11313. So, kung meron man po tayong naranasan na ganitong mga insidente, pwede po tayong mag-report sa pinakamalapit na PNP Women and Children Protection Desk or magsumbong din po doon sa pamunuan ng pampublikong lugar po na pinangyarihan ng insidente, tulad ng pampublikong gusali, sports center, paaralan, internet shop, pamilihan, or Yan, kahit sa kahit mga saan. mall po. Ayun, okay. Yan. So, isa pa nga po na halimbawa ng mga akto na masasabi natin na gender-based streets and public sexual harassment is yung paghingi ng mga sexual na pabor Ayan. kapalit po ng mataas na marka sa evaluation, sahod, or iba pang benepisyo sa trabaho. So, mas mataas man o pantay or mas mababa ang katungkulan ng mga nang-aabuso. So, ito po yung halimbawa, hindi natin to nakikita Kasi, di ba, sobrang matawag dito, parang secret. Very kasi tayo. private Yeah, very kasi private. itong matter na to. Ayun, so kadalasan po ito hindi tayo aware Yes. na maaaring nangyayari Or po nag-exist. pala yun. O, Mga ganito. tayo, minsan may mga instances na, lalo na sa part ng mga estudyante natin, kasi I think, isa sila sa prone for this kind of harassment na hindi nila namamalayan na haharas na pala sila sa ganito na dahil nagkaroon ng problem sa grade, so parang, okay, sige, bibigyan kita ng passing grade o tataasan natin yung grade na to in exchange to something na sexual or talagang Tapos yung may mga biro nga nung college kasi sa amin. Oo. Yung 4 or kwarto. Oh, actually, sasabihin ko sana ngayon na even sa mga iba't ibang institutions, sa mga estudyante, at even sa mga empleyado ay prone din tayo dito na para in exchange for something na beneficial sa atin. And actually, deserve naman natin like for promotion or dagdag na sweldo. Pero yun nga, dahil Gamitan nasa ganong ng state, so, kadalasan kasi yung mga may power. Oo, Sabihin na power dynamic. Yes. Yes. So, ginagamit nila yung Oo. kanilang power para ma-handle yung mga mas mababa sa kanila. Oo. So, yun nga, sa mga teachers, sabihin na natin, sa mga estudyante, relationship na yan. So, bakit ito naging harassment? Siyempre, dahil ito ay unwanted or yes, of course. siyempre, hindi naman gugustuhin ng Kahit sino. Oo Lalo naman, yung oo mga naman. Halimbawa ng mga estudyante or mga maliliit na empleyado. Yes, totoo. So, where the person ignores verbal cues and continues sexual romantic proposition in a public setting. Siyempre, So, nagiging biruan. yes, Oo, nagiging biruan siya. Oo. So, di naman natin alam if gusto ba niya, di ba? Oo. Siyempre, hindi. Diba? Yes. Yan, so, ito pong RA 11313 prohibits persistent and unsolicited advances as a form of public harassment. So, sa mga ganito pong instances, maaari po tayong sumanguni sa Committee on Decorum and Investigation sa CODI ng inyong pong mga workplace. So,
meron po tayo dito sa Filmec Mm, na tama. CODI Mm. na binuo. So, sa ilalim po ng Safe Spaces Act, dapat po daw na bumuo yung mga workplaces o yung mga lugar po na ganito Prone, oo. na CODI para po mag-imbestiga or tumugon, ma-address yung mga ganito pong klase ng gender-based sexual harassment. Yan, okay. Tapos next naman natin dyan yung paninipol, yung pambabastos sa kalsada, yung hindi ka nais-nais na imbitasyon at pangungulit para sa mga personal na impormasyon habang nasa pampublikong lugar. So, bakit nga ba siya harassment, no? So, yung kapag ikaw pinipilit mo na i-approach yung isang tao, na hindi naman nagkakaroon ng interest ba dun sa Nangungulit sinasabi mo. humingi ng number, Facebook Messenger nung high school, uso yung mga Oo. ganyan. Totoo din, oo. So, yun nga, especially kung meron kang motibo na sexual or romantic, ay, syempre, nagko-constitute nga siya ng unwanted attention nga. And hence, it is a form of public harassment. Yes. So, yan, kung may nakaka-experience tayo ng mga ganito, yan nga, pwede tayo mag-report din. Halimbawa kung sa kalsada, sa yes. MMDA, or sa mga barangay vow desk, pwede din sa PNP, Women and Children Protection Desk, or yun sa mga establishment ulit, sa administrator ng pampublikong lugar na pinangyarihan ng insidente, no? Tulad nga nung, kung sa palengke man yan, ganun, Takbo sa kayo dun mall, sa ganun, opisina. stalker. Kung stalker ka, hindi po nakakaganda or nakakagwapo yung may stalker. Nakakatakot po. Di natin na-experience, pero syempre, very alarming kasi yung mga ganong True, cases. lalo na sa May na-obsess. Feeling mo talaga hindi ka safe. Oo, kasi sa din, sa mga balita din overseas, dun sa Japan, kung naalala niyo yun, recently lang siya yung may babae na na-stab siya. Nasaksak siya sa workplace niya. Nasa harassment. Ay, sa stalker. Dahil sa stalker niya na, hindi ko alam kung ex niya, ganun siya. Tapos sa Japan kasi may stigma din na kapag nag-seek ka ng mental health, mental na ganun, parang siya, kawalan ng lalaki. Oo. Kumbaga yung ego at yung masculinity. Sa society nila. Hindi kasi sila nire-require din na mag-undergo ng para bang mental health assessment after. Kasi siya, nasumbong na siya dati na stalker siya. Okay. So, yun. Nung same person din. Same person din. So, kumbaga, parang sige, gumagawa tayo ng paraan, pero eventually, nag-lead nga din siya sa violence, which is Oo, totoo. nakakasad kasi buhay yung kapalit. Yes, oo, nakakalungkot din. Ayan. So, and we'll discuss more about this topic, mga Karadyo Agri. Stay tuned lamang po. Wanna Know will return after the short break. Yan po. So, tayo pa rin po ay nandito pa rin sa ating programa at kayo pa rin po ay nakatutok sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. Ito pa rin po ang programang Wanna Know, your weekly dose of gender power. At kami pa rin po ang inyong host, Badet, at syempre sina Alagad Tin at Alagad Rocky. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan po o suggestion, maaari po kayong mag-iwan ng comment sa atin pong comment section sa ating live. Or pwede rin po kayo magpadala ng mga mensahe sa atin pong official Facebook page, Radio Agri 90.1 FM Filmec, at sa ating text hotline na 0962-119-7445. And if you missed one of our episodes, you can watch the replay on our YouTube channel at Radio Agri 90.1 FM Filmec. At may dagdag ko na rin dahil maaari din natin itong maaari rin nila itong mapakinggan sa broadcast radio sa sa Sunday. Ayan, 10 to 11 ng umaga. Ayan. So, may mga comments ba tayo or baka may mga pagbati tayo sa ating
Facebook page. But meantime, I think while still waiting sa ating mga comments, baka may mga questions. So sige, pagpatuloy na natin yung ating discussion tungkol sa Safe Spaces Act. Ayan. So, another po na example, na mga akto na pasok sa gender-based sexual harassment is yung pangmamanyak sa pampublikong transportasyon, pambalaswang pipig at salitang may sexual na kahulugan. So, paano po ito naging harassment, So, dito po, syempre nakikita yung mga halimbawa po yung mga image or mga picture na may May mga hindi dapat may ipakita, sexual, pero May pinapakita. mga ganyan sa tricycle. diba? May mga, meron pong mga may mga Mga quotes na hindi maganda talagang Oy, pakinggan. totoo, Gusto ko hanggang totoo. lagyan ng pentel. Oo. Tsaka dun sa mga, tawag din, estribo ba yun? Nung mga jeep, yun, mga truck, May ayan, mga mga, nakasulat na oo, mga bad- basta sexy, mga libre, ganyan. Yes, mga ganyan, ganyan po. oo. So, yun yung mga hindi magaganda syempre ng mga word and yung parang pag-objectify niya sa mga kababaihan, yung mga ganyang mga messages. And then, ganun din siya sa online. Yes, Yung mga nakikita natin na mga parang Mga pag-objectify post nga sa mga babae, ganyan, sa mga totoo. pictures ng mga babae, ginagamit sa mga online na mga, alam mo Kumbaga yun, parang mga- pang-engganyo, Yes, minsan marketing, pang-engganyo, yes. oo, na Pero- hindi dapat. Yeah, pero ano po siya, matatawag din natin siya syempre na sexual harassment. Yes, Since, okay. paano kung nakita mo siya or nabasa mo yung mga quotes na yun, tapos syempre you feel Violated din. violated Oo, din. kasi As babae. babae, diba? Ayan, Totoo so, din. sa mga ganito pong pangyayari, maaari po tayong mag-report sa PNP Women and Children Protection Desk or magsumbong sa pamunuan ng pampublikong transportasyon sa pinangyarihan po ng insidente or sa mga nakikita po natin na ganyan. And kabilang din po dyan syempre sa mga airport, sa TL, sa mga terminal po, like sa terminal ng tren, tricycle, sa jeep, van, or taxi. Tsaka yung mga nang mamanya ka, no? Yes. Oo, yan Ayan, yung mga... mamaya Yung matapakan mga sa na. jeep, oo. Yung sa jeep, tas parang natatouch na yung, yung bawal. sa siko niya. Oo, sa siko niya na... Parang sinasadya na. Oo. Yung, tas meron luwang-luwang naman po siya, pero nakasiksik sa'yo, di ba? So, yun po, hindi po siya... hindi siya sabi ko nga, hindi siya nakaganda, hindi siya nakakapogi. So, it's a form of harassment na din po. So, anything naman that would make us feel uncomfortable, it's considered a form of harassment na nga din daw. Yan, sige, alagad din. Okay, next naman po natin dyan yung mga komento at biro na may kalaswaan o yung mga paanyayang may sexual na kahulugan. So, bakit nga ba ito harassment? So, yung mga ganitong remarks din, kagaya sa ating appearance, especially, syempre kapag ikaw yung nasa isang paid role, halimbawa ikaw ay nasa eskwelahan ka, staff ka Yes, oo, yun, totoo din. na merong, syempre, inappropriate na tone na nag-objectify. Feeling mo din na-objectify ka, ay totoo. covered din siya under public space harassment. Okay. So, kung sa workplace nga ay naka-experience tayo ng ganito, pwede tayo ulit sumangguni sa CODI. And also, sa ilalim nga ng ating Safe Spaces Act, ay, syempre, dapat nga tumugon ng ating CODI na sa pag-iimbestiga ng ganitong mga kaso. Yes. Pwede siya sa puok gawaan and then, syempre, other spaces na sakop nila. Yes, so, kaugnay nga nito, meron din tayo recent Oo, na nangyari. oo Alam ko nga. namang, alam Alam ng lahat to. Oo, kahit di totoo. natin siya pangalan. Yes, So, yun nga, recently nga nag-viral yung ating isang babaeng celebrity dahil sa kanyang naranasang online sexual harassment mula sa isang transport network vehicle service driver. Oo. So, dahil dito nga nagbigay ng statement si PCW na sabi nga nila na hindi kailanman kasalanan ng biktima nga na siya ay maka-experience ng sexual Tama, harassment at oo. hindi rin ito dahil sa kanyang suot or doon sa kanyang lugar na pinupuntahan. Kasi nga, di ba, paulit-ulit nga daw natin binibigyan din yung ganitong mga usapin ng pagbabastos or pag-objectify ay hindi siya harmless na expression lamang. So parang kagaya nga kanina na nag-start lang siya sa maliit hanggang sa mag-end na siya sa violence, di ba? Yung napakalalang sitwasyon na. Tama. So eto nga din yung malinaw na nagpapakita din na yung mapanlamang na pagnanasa Yes. or yung ginagawa nating bagay yung mga kababaihan sa pampublikong espasyo. Oo, Kaya oo. nagdudulot nga din ito ng takot or banta din sa kanilang seguridad. So, yun nga din, ironically, insidente nga din na to, ay Kasabay pa nga oo. ni,
Kasabay pa nga ng anniversary din ng pagpirma ng Safe Spaces Act ngayong April. So, dahil nga dito, si PCW in-urge niya or hinihikayat niya yung mga TNVS and digital platforms din na ituring din yung gender sensitivity training as a core pillar nga ng kanilang operasyon. Kasi, tama. syempre, the more na na-aware ka, naisip mo na, mali pala yun. So, hindi ko na siya na. gagawin or hindi ko Next time hindi ko na. sasabihin. Oo. Kasi daw, yung isang dignidad nga ng isang babae ay hindi rin siya negotiable. Yes, of So, her course. personhood is not a subject for public commentary. So, ini-encourage nga nila na lahat na naka-experience ng harassment na mag-report sa Tama, autoridad. totoo, Kasi nga, totoo. sabi nga nila din, silence only emboldens the harasser. Totoo. The Safe Spaces Act is here to protect Yes. Buti you. nga may Safe Spaces Act na Kaya tayo nga ngayon, po di ba? Ayan. So, iba pa pang form ng sexual harassment. Ito yung mga salitang bastos o meron pong sexual na kahulugan. Gayun din kasama dito yung malalaswa, sexist o mga misogynistic na mga usapan. So, bakit po ba to maituturing na harassment? So, yung paulit-ulit po kasi na sexual or romantic approaches in a service setting, kahit po ito ay sinasabi na, kumbaga pang, tawag dito, parang, just friendly ano lang naman, friendly remark or kino-compliment lang yung isang tao, ito po ay nangangahulugan din ng paulit-ulit na unwanted attention. Okay? So sa mga naka-experience di po nito or makaka-experience pero wag naman po sana, mag-report po kayo sa PNP Women and Children Protection Desk at maaari rin po kayong magsumbong sa pamunuan ng pampublikong lugar na pinangyarihan ng insidente kagaya nga po ng mall, mga pasyalan, even sa bars, spa, sinihan at sa palengke at iba pa. Ayan. So, hindi lamang po sa babae or lalaki Yes, na nakaka-experience oo. ng mga sexual harassment. Maaaring mangyari, ma-experience din ito ng mga third gender. Yes, oo naman, other So, gender. isang akto pa po na masasabi natin na gender-based sexual harassment is yung paggamit ng mga transphobic na salita, yung mga panglait na puna o komento sa itsura ng isang tao. Okay. So, gusto lamang din po namin bahagi sa iba, ang iba po kasi ginagawa nilang katatawanan, yung mga term na, yung tungkol sa others gender, na parang siyang demeaning, parang Parang derogatory. derogatory parang yung ganun. term na to pag oo, sinabi mo oo. siya sa isang tao. Like, nakita mo nga isang lalaki, sabihin na natin na femme. Oo. Straight siya, sige. Pero if ever parang nakitaan lang siya na femme, tapos May soft side lang siya, yes, no? tapos Oo. sasabihin siya na ganito siya. Bading na siya. Yeah. Ganun. Oo. Na parang bang kinababan niya. Parang Yes, gano'n. yes, yun yung mga totoo. derogatory term na para sa kanila. Or parang sa kanila ay katatawanan. Pero hindi po siya Katatawanan. Yes, hindi po siya katatawanan. Yung mga Yes, ganyang mga oo, terms, mga totoo. transphobic na salita. Yes. Ang dami natin actually mga examples dito, even yung mga ka-radyo agri natin. Yung, meron ba yung may, alam mo yung certain brand ng motor, ina-associate na siya agad sa, Alam ko oo, na yan. sa isang gender Yes. na, bagamat actually, there's nothing wrong with that. Pero dahil sa nagiging treatment at perspective ng tao, nagiging negative na connotation sa kanya. Nagiging diba? negative siya. Tapos syempre pag narinig ng iba, parang ginagaya nila. Oo, dahil parang parang natotolerate. Parang, okay lang naman. Walang nag-comment ng di maganda. siya maayos. Tapos ginagawa na nga siya nakatatawanan. Oo. So, which is, syempre, hindi po siya maganda. Oo. Ayan, syempre. So, sa iba naman po, na hindi naman siya masasabi din na na compliment. Sabihin na natin, oo. siguro para sa kanilang compliment na masabihin mo siyang maganda. Or pero kung hindi siya komportable Oo, sa mga terms, totoo. sa mga words na syempre na mga sinasabi nga ng iba. Oo. Ayan. So, syempre magiging demeaning or Yes. parang iba yung mafe-feel Tama. syempre ng mga tao na makakarinig syempre. Totoo. So, pag sa mga ganito rin pong incident, pwede po tayo mag-report Yes. sa PNP Women and Children Protection Desk or magsumbong sa pamunuan ng pampublikong pinangyarihan po ng insidente katulad nga po ng mga mall. Ayan. So, mga public Yes. spaces, mga pasyalan, kainan, bar, or mga sinihan. Yes, totoo din. Yan, meron pa. Ito, talamak din to. Yan, ito na. Oo. Kasi uso na ngayon ang deepfake. Oo. Yan, di ba? Cyber stalking at paulit-ulit na pagpapadala ng bastos na mensahe Ayan, ako. online. Tapos kasama din natin dyan yung pagpapakalat sa internet ng mga malalaswang larawan, Yes. video o iba pang paninira na walang katotohanan. So, yun nga. Ito yung mga madalas na nababalita na yung mag-ex.
nagkakalatan sila ng Oo, mga- parang para makipagbalikan si girl o si boy, ikakalat ko yung ano, or nakakalat na actually, yan. So, pwede po sa mga news, ayan, I think nakikita din naman natin na nagre-respond yung ating mga authorities Yes, sa mga tama ganong po. Meron kaso. din po akong mga nakikita sa mga entertainment, mga labels, ganyan. Kasi ginagamit yung AI para i-sexualize. I-put yung mukha mga nila ganon. sa mga Yan, video yung mga na artists, R-rated, yung mga ganon. idols. Ah, like that. okay. Ano na po siya, Talamak na din siya. Ano talaga dahil sobrang nauso po yung AI. Ay, Alam mo oo, yun, totoo. nakakatakot po yung yung gagamitin yung mukha mo for ganitong mga Oo, content. oo, mga ganon. totoo din. Ayun. Ayan. Even yung mga bata, Yes. even before AI, kasi 'di ba, I remember, meron kasi akong college classmate na nagkaroon na siya ng baby girl noon. Tapos ano sila dahil natutuwa, kumbaga nagpo-post sila ng mga pictures na bagamat wala namang hindi man nakahubad yung Hindi man bata. harmful. Pero oo, may mga nagiging cases daw kasi na yung mga pictures na yun, since public na, nasa digital platform na, ginagamit daw pala yun para Ibenta sa oo, mga- ibenta sa mga basta yon sa mga naibenta. PDF, sa mga PDF Oo, files. sa mga PDF. Yan. So, kaya din, isa din sa mga dapat i-watch out din ng mga magulang yun na be careful po sa mga pictures na pinopost natin online, lalo na sa ating mga anak. Kasi pag nasa internet na yan, public domain na yan. Wala na Hindi tayong mo na control control. saan mapupunta. O kahit i-private mo pa ng bonggang-bongga yung digital platform mo, once you posted it, wala ka ng doon. Parang ibinigay mo na, parang binigyan mo na ng permiso kasi ang publiko na gamitin from other forms. Kahit na hindi naman yun yung intention mo, di ba? Yun. Yan, sige. So, meron pa ba tayo? Ayan. So, Okay. sa ilalim nga po ng batas na ito, nakadepende po yung mga penalty sa specific po ng mga akto na ginawa ng isang offender. Yes. And kung pang ilan offense na po Oo, siya. kung more than one na, syempre iba lalo na siya yan. yung mga Oo. repeated offense, diba? Oo. So, ayan. So, yung mga penalties po nag-range siya from mga minor fines lang plus Community service. Oo, or oo. umaabot po siya na maging kung gaano kalala po yung offense and kung ilang beses na, maaari po siyang makulong at magkaroon ng fines na umaabot sa 500,000 pesos. So regardless po, itong mga klase ng mga harassments na na-discuss po natin ay under po ng Safe Spaces Act. Kaya po dun sa mga naka-experience or wag naman sana sabi ko may experience ito sa public, lalo na sa public place, ayan. So meron po tayong mga authorities na pwede po nating takbuhan para po i-report itong mga bagay na to. So with that po, ayan, dyan po muna nagtatapos ang atin pong episode po ngayong umaga tungkol sa Safe Spaces Act at ilang mga klase po ng mga harassments po na nararanasan nung iba pa nating mga karadyo agri in public, lalo na in public. So kung kayo po ay may mga katanungan or suggestion, maaari po kayong mag-iwan ng komento sa ating comment section o kaya naman po ay magpadala ng mensahe sa ating official Facebook page na Radyo Agri 90.1 FM Filmek. Yan. So, Bago po tayo tuluyang magtapos, may pa-shoutout po tayo. Ayan, may pa-shoutout. Hello, okay. friendly Badet. Ayan. Hi! Hi! Watching Ano? and listening mula sa Biosafety and Environment Laboratory as always, Dr. Love. Ayan. Ay, speaking, ayan, belated happy birthday sa'yo, Dr. Love. Ayan, so nag-celebrate siya ng kanyang birthday. I think that was last Belated happy week. birthday din po kay Noel. Ayan, at belated happy birthday Ayan. din kay Naka-birthday Fada. late po siya. Ayan, Ayan, birthday nag-celebrate last secret. Secret. Basta last Age reveal, Age reveal na daw ba, Faye? At saka yan, syempre belated happy birthday din kay Sir Noel. At sa lahat syempre na nag-celebrate ng kanilang birthdays sa buong buwan ng Abril. Ayan, happy birthday po and sa happy inyo. birthday po. Yun. And then, for more gender and development updates, you can visit our official website, cad.filmec.gov.ph. At dito na nga po nagtatapos ang ating usapan ngayong umaga. So, sa bawat issue sa gender, ay nasa bawat sorry. Okay. Happy birthday! Happy birthday sa kanilang lahat. Ayun, sa bawat pag-unawa natin sa issue ng gender, isang hakbang tayo papalapit sa makatarungang lipunan. Ang pagkakapantay-pantay ay hindi pribilehyo. Ito ay karapatan ng bawat isa. Kaya patuloy po tayo na maging boses ng respeto at tunay na sa pagunlad po para po sa lahat. Yan. So, with that po, ayan, muli po, kami pong inyong, ako na nagsabi nito lagad ng Gender and Development. At ito po ang programang
Wanna know your weekly dose of gender power. Bye for now!